Okay, very first of December sa ating lahat. Happy December po sa ating lahat, ano? At alam naman po natin, ngayon po ay talagang nasaksihan ko po kanina ako po mismo. Ibang-iba po ang December na ito. Paggising ko lang po napaka-humid, no? Ang kapal ng ulap. Unlike those Decembers before. Alam po ba ninyo nung COVID season? I think it was 2020. Paggising ko po ng December 1, alam ko po yun kasi yun po yung may COVID ako eh. O, para maibsan naman yung, yung init sa katawan ko, lumabas po ako noon, December 1, 2020. Nakita ko po yung sky during that time, although medyo mahina ang katawan ko noon. May sakit ako noon eh. Tinignan ko yung sky at may nakita akong buwan. Nakadungaw yung buwan. Tapos may mga stars. Ibang-iba po ngayon after 5 years. Paggising ko po, ang init, humidity. Yes, kaya hindi po natin masisi. Ito po, pasok po tayo dito. Hindi natin masisi yung mga nagsasabi, ibang-iba po ang panahon. Kasi ako po, mas hindi pa po dumada po itong December, napansin ko na pong kakaiba po. Ha? Tapatin ko po kayo, pagpasok ng 2025, ang dami pong nagbago. Okay, isa-isahin po natin. Okay? Ang lalakas po ng lindol. Ang lalakas ng bagyo. No? Ano pa nga po ba? Iba't ibang calamities. No? Collapse, mga global collapse. Kung ano mamatawag dyan. Yung shortage, meron pong mga nangyayaring ganyan. Okay? Siyempre, hindi po maikakaila dyan yung nangyayari din po sa bansa natin. Ang dami po nagbago ngayon. Ang dami po. Okay, yung rise ng AI. Para po sa akin, yung rise ng AI ang number 1 po sa lahat. Na pagbabago sa lahat. Akalain mo, a machine could help you, can help you do anything. Ha? Ang ganda po talaga ng pero makikita mo po talaga yung pagbabago. Siguro ito yung mga sinasabi po nila. At saka yan po, humid. Kakaiba. Maiba na po ang panahon. Paggising mo, mainit. No? Sa ibang lugar, may shortage din ng tubig. Parang hindi na ganon. No? Tapos pag bumagyo, ang lalakas. Yun po, hindi po natin masisi yung iba kung bakit sabi nila may December prophecy daw po. Yung December prophecy po, ito po ay na-vision daw ng isang tao. Hindi na po ako magbabanggit. Tapos yung isa naman po, hindi raw po sila magkakilala noon, pero may vision din siya na iba itong December. Alam niyo po bang sinasabi nila itong December daw? Lalabas na raw yung supplanter. Ibig sabihin ng supplanter, ito yung taong magli-lead sa Antichrist. Okay, ayan po ang sabi ng prophecy. Marami po sa YouTube, kagabi hindi pa ako naantok. So, trinay kong mag-click. No? Although, nagpapaantok ako kasi medyo basa pa yung buhok ko, hindi ako pwedeng matulog ng basang buhok. O, click ko na naman. So, ganoon. So, planter daw. Okay. Ayan na naman po. So, sa atin, dapat rooted po tayo sa Bible kasi ito po mga nangyayaring pagbabago po ng panahon. Although talagang nakakagulat po itong 2025 po, ang dami po nagbago sa mundo. Ang dami po nagbago sa mundo. Isama mo na dyan yung behavior ng mga kabataan. Actually, hindi na po kabataan yung behavior ng mga tao. Away dito, away doon. Social media, away dito, away doon. Parang nawala na yung essence o yung sense of love. Napansin ko po yan. Kung Kristiyano ka, magiging keen observer ka sa paligid mo. Kaya sabi ko, again, you cannot blame those people na sinasabi nila prophecy ng December, ganito, ganyan. No? Ano pa po yung mga pagbabagong nakita po natin dito? Economic collapse. No? Tapos yung pagsabog ng mga bulkan. No? Nagkakaroon ng mga tsunami. Yung lindol po talaga hindi matatawaran ngayon sa bansa po natin. Nakalain po ninyo noong October, in less than a week, lumindol ng malalakas. Okay? Nagsimula po yata sa Cebu, tapos sa Davao. Tapos lumindol din dito sa bandang Luzon, dyan po sa bandang Baguio. Although hindi naman po kalakasan katulad nung naunang dalawa. Pero ito pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Lahat po nang yan nakahula po sa Mateo 24. No? Pero, sasabihin ninyo para sa panahon natin yan, no? Siguro may pahapyaw pero hindi po siya papaliwanag ito. Yung Matthew 24 po talaga, ang verse po na yon, I believe para po sa tribulation yan talaga. Pero siguro, nakakapagtaka rin na yung mga nandoon nangyayari din po sa panahon natin ngayon.
No, we don't know. Pero itong gusto ko pong sabihin, maliwanag po ang Bible na magra-rapture muna bago pumasok ang tribulation. Kasi ang gustong kanain dito ng mga taong nagsasabing ganito ang panahon ngayon, December prophecy, ang gusto nilang palabasin ito, tribulation na raw ngayon. Nope, hindi. Hindi po. Magra-rapture muna bago pumasok si tribulation. Again, magra-rapture muna before tribulation. Then after 3.5 years, yung Great Tribulation. Doon lalapas tanganyan ng Antikristo yung temple. Papatigil niya, sabi ng Daniel chapter 9, yung pagpapa-offer, yung offerings, no? Ipapatigil niya. At sasabihin niya, tatanghal niya ang kanyang sarili na Diyos. So yun po ang mangyayari. So this is not yet tribulation. Nauulit na naman yung pangyayari ng COVID-19. Although yung weather ng COVID-19 mas better kumpara sa weather natin ngayon. Maniwala kayo sa akin. At least nung COVID-19, medyo okay pa yung weather sa paligid. Ngayon, I really don't know. Ang laki na nagbago. Ang laki na po na nagbago. Lalo na kung maiisip mo yung mga year 2018, 2015, iba normal At ang ministry noon, ito sa parte ng mga Kristiyano, ang ministry mga bandang 2009, 2010, hindi mo kami mahagilap sa bahay. Pero kaming nasa labas always nagmi-ministry. Nakasakay ng jeep, nakasakay ng bus, kung saan pumupunta. Very excited. Maski umuwi kami ng 11 o'clock ng gabi, aalis uli ng alas 8 ng umaga, it's fine. Very happy po kami sa ginagawa namin. Hindi po naman daily yun Baka sabihin niyo naman wala na kami time sa namin sa bahay o ano. Hindi naman po. Siguro meron kaming MWF, ganun lang. Pero excited po talaga kami sa ginagawa namin. Yan po ang nawala. And then, nung pumasok po ang tanda ko, yung mga smartphones, nung 2011 kasi, we went to Singapore. And then, anong tawag dito? And then, merong isa kaming kasama, bumili po ng iPhone. During that time, nagkakahalaga po yung iPhone ng siyempre, iPhone, mahal po. And during that time, naaalala ko, 38,000 po yung baon na pera nung lalaki kasi nagpapabili yung darling niya, yung asawa niya ng iPhone 4. During that time, ang anong tawag dito? Flagship iPhone 4. Tama, because we went there mga 2011. So, ito po ang nangyari. Bumili ng iPhone 4. Then, siyempre, alam mo, nakakamangha pag una ka nakakita ng smartphone na gano'n. Oo, kasi iba Pero ngayon, mas nakakamangha po ngayon. After 14 years going to 15 years, ilang taon na po yun. iPhone 4 was released 2010, June. So, 15 years ago. So, yung technology na yan, meron ako dyan iPhone 4 Yung luma, pag nakikita ko, parang relic na lang siya from the past. Nabubuksan ko pa, pero marami ka na hindi pwedeng gawin. Mag-Facebook ka dyan aabutin ka na ng siyam-siyam ibig ko sabihin, nagbabago ang technology. Ito po ang point ko po dito. Nag-e-escalate ang pagbabago. Talagang nag-e-escalate. Alam niyo yung number 1, nasabi ko na po ba kanina, yung AI po, it will create a big impact in the future. That is the one the Antichrist will use. He will use AI to control people. Digital ID, narinig na po ba ninyo? Alam niyo po ba sa Sweden at saka ilang parts of Europe, gumagamit na raw po niyan. Sa kasalukuyan, sa kasalukuyan. Yan po ang mga pagbabago nakita ko. Okay? At itong si Trump, parang nakikipagmabutihan sa Saudi Arabia, sabi nila. Which, dati hindi po ganyan Talagang maraming pagbabago. Maraming pagbabago. Tapos, nandyan na rin po yung hula tungkol kay Peter the Roman. Alam niyo ba si Peter the Roman? Kasi ang paniwala nila, si Pope Francis will be the last Pope. Ang sabi nila, yung papalit daw, hindi raw tunay na Pope. Ayun ang hula kay Peter the Roman. Kayo nang bahala magtagpi ng sinabi ko. Dahil ayaw ko magsalita ng more further than that. First American Pope in history, nangyari 2025. Ang daming nangyari ng 2025. Pero ang pinakamagandang nangyari ng 2025, nanganak po yung aso namin, mukhang Encanto yung anak. Po kaya ang pangalan Encanto. Joke lang po yun. Pero mukha po talagang Encanto. Lahat ng mga kakaibang nangyayari ngayon 2025. At least Encanto nasama, social. Napasama. Hindi. Seriously speaking, sa lahat po ng itong gusto ko sabihin, Jesus Christ is in control.
Okay? Be happy because December 2025 will be your best December, will be our best December ever. God bless.